Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang
Magandang umaga sa lahat. Tayo magsisimula na pa sa pagpupuri sa Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa unang panalangin. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ninyo sa amin ng kalakasan para kami makadalo sa pagpupuri sa inyo. Naway matanggap po ninyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga papuri, mga pasasalamat. At gayon din po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga kalalakihan po, Panginoon, na nagtulong-tulong para magawa itong radio room po, Panginoon, itong audio room po, Panginoon. Maraming salamat sa ipinahiram ninyong katalinuhan, karunungan, kalakasan sa mga kalalakihan para magampanan ang gawain para sa inyong iglesia po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito na binigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, para makadalo sa pagpupulong na ito. Gayun din, Panginoon, dalangin din namin ang mga naka-online po, Panginoon. Bigyan niyo sila rin, Panginoon, ng matabang puso po, Panginoon, para matanggap din nila ang inyong mga salita sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, at magsisimula kami sa mga pag-aawit ng mga music team po, Panginoon. Bigyan niyo sila ng kalakasan na magampanan nila, Panginoon, ang kanilang pagpupuri sa inyo na may katalinuhan. Higit sa lahat po, Panginoon, naway matanggap po ninyo lahat ng aming mga pag-aawit sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Naway kayo po ang manguna simula umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Amen. Bigod po muna tayo para magbabagyan. Hallelujah. Shine for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate. We have the reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon your eyes. Arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate. We have the reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Hallelujah. We will arise, O Lord. For as far as the east is from the west, so far as you're taken our sins from us, O God. We will worship you in spirit and in truth, O God. Hallelujah.
high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. For His saved will last only a moment, but His faith will last for a lifetime. Weeping may remain, but rejoicing comes in the morning. Morning, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. For His saying will last only a moment, but His faith will last for a lifetime. Weeping may remain for the night, but rejoicing comes in the morning. Morning, as high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. As high as the heavens are above the earth, so great is the Father's love. As far as the east is from the west, so far as you've taken our sins from us. So far as you've taken our sins from us. So far as you've taken our sins from us. Hallelujah. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky,
Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. We lift your name on high. Hallelujah. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. Ngayon po ay handa natin ang ating mga puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos na i-deliver ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Rizos. Ay panalangin muna natin ang ating pastor para sa tuluyang pagpapala ng Panginoon na higit pa. Panginoon, dalangin namin ang aming mahal na pastor po, Panginoon, na patuloy niyo siyang bigyan ng katalinuhang makalangit upang ma-deliver niya ang iyong salita ng may boldness po, Panginoon, upang sa gayon po, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso po, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, tulungan niyo kami po, Panginoon, na makikinig ng inyong salita na simula January hanggang sa December po, Panginoon, na maunawaan namin ang cross ni Jesus po, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay magamit din kami, Panginoon, sa ikalalago ng inyong iglesia po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, pag natapos ang namin, Panginoon, ang pag-aaral nito, cross ni Jesus po, Panginoon, ay nakahanda kaming lahat para sa ikatatagumpay ng inyong gawain po, Panginoon, dito sa Marikina. Maraming salamat po, Panginoon, naway magamit niyo kami, Panginoong lahat, sa inyong ikalulugod sa aming mga buhay po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor. Naway kayo na po ang magbigay sa kanya ng ibayo pa niyang katalinuhan, karunuhan, kalakasan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Naririnig niyo po ako sa likod. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating dakilang Panginoon. Magandang umaga po. Good morning po. Praise God. Lalo na po sa ating mga online audience, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1, in view of God's mercies, ang sabi po doon, I urge you all, my brethren, to offer yourself as a living sacrifice, holy and pleasing unto God, which is your own spiritual worship. Napakagandang mga talata, nang sinasaad po ng aklat ng Roma 12:1, ipinamamanhi ko sa bawat isa sa inyo, ang sabi ka ni Pablo, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na banal, buhay, at katanggap-tanggap. Sabihin nga ho natin, banal. Praise God. Doon po sa tema natin, kung napapansin niyo, krus kay Jesus. Sinabi po ni Jesus yan, doon po sa Matthew chapter 16 verse 24. Kaya nga po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man na nagnanais na sumunod sa akin, ay itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Napakagandang mga talata, na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, isa sa bahagi ng atin pong pinag-aaralan ay walang iba kung hindi ang kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan po na dapat ay nakikita sa ating buhay. Bahagi po yan ng acronym na CRUS. Kabanalan,
yung pong runong, yung pong ugnayan, at lalo tigit po yung sigasig ni Kristo, no, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Since ang unang 3 buwan ng ating pinag-aaralan ay tungkol sa kabanalan, o-openin ko po itong serye na ito na tignan natin kung paano kikilos ang kabanalan ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Sabi ni Pablo doon in view of God's mercy, I urge you, inuudyukan ko kayo, mga kapatid ko sa pananampalataya, offer yourselves as a living sacrifice, holy. Sabi nga ho natin, holy and pleasing unto God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Banal, katanggap-tanggap, kalugod-lugod, buhay, nahain sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito po, pag-aaralan natin, ano-ano ho yung mga bahagi ng katawan natin na kinakailangan ay magkaroon talaga ng kabanalan. At lahat yan, susunod yan, ang mata, ang tenga, ang kamay natin, ang ating paa, ang ating pong sikmura, maging ang ating pandinig, kung ang kabanalan ay bababa sa Diyos at magsisimula sa ating puso. Kaya ang atin pong preaching sa umagang ito, makinig po tayo sa lahat ng mga nasa online, napakagandang preaching ang bibigay sa atin ng Diyos, isang pusong banal. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa umagang ito at patuloy binibigyan niyo po kami ng pangunawa, ng karunungan at lalo tigit po ng kaalaman upang makalakad kami sang-ayon po sa inyo pong banal na katawagan. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin sa araw-araw na ginawa po ninyo. Nakikita namin ang amin pong kamalian, nakikita namin ang aming mga kasalanan, ngunit ang mga salita mo sa Hebreo 9:22 ang siyang nagpapalakas sa amin, kung hindi tumigis ang dugo ni Jesus, hindi kami kailan pa man mapapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat kami, Ama, lalo na po sa mga kapatid po, uhaw, at patuloy po na nagugutom sa mga salita ninyo. Napakapalad po na mga kapatid naming nakikinig ngayon at patuloy po na dumadalo sa mga gitong gawain, sapagkat ang sabi nyo sa Bible, sila po ay inyo pong pupunuan. Salamat din po sa lahat po ng inyo pong karunungan. Ikaw nawa po ang maitaas, maluwalhati at mabigyan po ng parangal sa lahat po ng pagpapahayag ng salita na ito, na kung papanong ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay banal, kami naman din po na mga tagasunod mo, Panginoon, at mga alagad mo ay maging banal din naman. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Alam niyo po, yung konsepto ng kabanalan ay itinuturo sa atin ng Biblia sang-ayon kung ano ho ang talagang nilalaman at iniaaral at itinuturo po ng banal na kasulatan ng Diyos. We thought before na pag banal tayo, kailangan hindi tayo nagkakamali, kailangan very refined ang ating mga galaw, hindi dapat tayo nakakapagsalita ng masasakit na mga binibitawan natin. Pero it's impossible po na ang isang Kristiyano ay hindi magkamali po at hindi magkasala habang siya po ay nabubuhay sa mundo na ito. Kaya po, inaalam natin, pinag-aaralan natin yung tunay na kahulugan po ng kabanalan. At lahat po yan, uulitin ko po, yung mata, yung kamay, yung paa, yung atin pong sikmura, yung tenga natin, lahat po yan hindi magiging banal kung hindi po muna bababa ang kabanalan sa ating puso. Alam niyo ba mga kapatid, ang sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, sabi po doon ni Haring Solomon, above all else, guard your heart because it is the wellspring of life. Bakit kaya sa kabila ng lahat ng bagay, bantayan nyo ang inyong puso, sapagkat ang inyong puso po ay bukal ng buhay. Marami naman pwedeng pabantayan sa atin, pwedeng pabantayan yung mata natin, pwedeng pabantayan yung tenga natin. Pwede pong pabantayan yung dila, dapat binabantayan. Sabi nga po ng aklat ng Santiago, ito po ay isang apoy na walang makasusupil, ang sabi po sa dila. Pero bakit sabi po doon ni Haring Solomon, ang mangangaral, na doon po sa Kawikaan, napakaganda po nung pahayag sa 4:23, above all else, guard your heart because it is the wellspring of life. Pag hindi ho kasi natin binantayan yan at hindi yan pinasukan ng kabanalan ng Diyos, lahat ho ng bahagi ng katawan sasama. Mula po sa mata, mula sa kamay, mula sa atin pong sikmura, magsimula po sa ating mga paa, lalo tigit po ang ating mga tenga.
Alam niyo po, may talata sa Biblia, mga kapatid, ano ho? Ang sabi po ni Pablo, lalong-lalo na sa iglesia po ng Pilipos, ano ho? Napakaganda nung kanyang mensahe doon. In Philippians chapter 4 verse 8, paano natin magagard po yung puso? Again, para po sa kabatiran ng lahat, lalo na po yung mga audience natin, yung puso po na ito, hindi po ito yung pong pusong pisikal na tumitibok. Ito pong sinasabing guard the wellspring of life, yan po yung pag-iisip. Para po alam ninyo hindi po pag sinabi natin, Pastor, ang buong puso ko binibigay ko kay Lord. Kaya yung tumitibok na puso po, binibigay ko sa Kanya. Hindi ho. Hindi kailangan ng Lord po, yan pong puso po na nagpapatibok sa atin. Ang kailangan po ni Lord yung pag-iisip natin. Kaya nga, sinabi po ni Pablo sa mga taga-iglesia ng Pilipos, sa Pilipos 4:8, think of what is noble. You think of what is true. You think of what is right. You think of what is lovely. If anything is admirable, ang sabi niya, or if anything is excellent or praiseworthy, you have to think of such things. Bakit naman sasabihin niya yung mga bagay na yon ang dapat nating isipin? Naku mga kapatid, kasi pag hinukay po natin ang aral sa Biblia, naku makikita niyo po. Ang sabi po ni Lucas, in Luke chapter 6 verse 45, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ayan. Lumalabas po kasi sa bibig Ano po lumalabas sa bibig? Lahat ng laman ng puso. Kaya pag hindi mo iingatan yung puso nyo po, nako, makikita nyo po yung personalidad at saka yung karakter ng tao kung ano po yung lumalabas sa kanyang bibig. Kaya pala tama yung sinasabi po ng mga ngaral. Para hindi ka nila makilala, huwag ka hong magsasalita. Amen po ba yun? Kasi pagkahong hilig natin magsalita, mag-post po, doon po sa social media, mai-scan ka ng tao kung ano ang ugali mo, kung anong karakter mo. Di ba mas maganda kung tahimik ka lang, hindi ka umiimik, walang nalalaman tungkol sa'yo, you remain a mystery. Pero hindi nangangahulugan, hindi tayo nagkakasala, pero hindi ma-identify. Gusto niyo ma-identify yung tao? Tignan niyo sa mga pinopost niya. Tignan niyo po sa kanyang mga sinasalita. Kaya nga, the more I read the Bible, the more I gain insights and wisdom. Maganda pala yung tahimik ka lang po. Ay, napakaganda po. At mas safe po pag tahimik. Kasi pag sinabi mo po, halimbawa sa social media, marami akong pera, maraming uutang sa'yo. Can we say amen? Hirap ng ganon, di ho ba? O kaya pag malaki halimbawa natin yung mga properties, habulin ka ni BIR. Sabi ng misis ko, baka magpo-post ng kung ano-ano mga ano dyan Ako na nagbibigay sa iyo ng advice. Ang BIR, nakatingin lahat yan. Kaya mas maganda yung tahimik ka lang. Very simple. Can you say amen? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pwede ka nilang maskan kung anong klase kang tao. Sabi nga ni Mateo, doon po sa Mateo naman po, 19 or 15. Mateo 19:15, 19 hanggang 20. The heart is actually full of evil thoughts. Ang puso po punong-puno ng mga masasamang pag-iisip. The heart is full of evil thoughts. Murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and all slander. Kalagay sa heart ng tao yan Kaya lalabas at lalabas po yan dito sa ating bibig. Ibig sabihin ba, Pastor, kailangan hindi ako magkakasala sa pagsasalita. It's impossible po. Nandito tayo sa mundo na imposibleng hindi tayo mainis, hindi tayo magalit, hindi tayo makapagchismis, hindi tayo makapagmura. We are here in an imperfect world. Tatandaan niyo po, hindi po ito langit. Kaya nga lang mga kapatid, yung ituturo sa atin ng Biblia. Ngayon, nagbabago yung pananaw ko ng holiness. Kakakausap ko kay Pastor Ed Lapis, gumaganda yung aral natin lalo, kapatid. It's not only theological, but you have to inculcate practical things of God. Amen po ba? Gusto niyo ba sa anniversary, invitein ko po siya rito? Alam niyo po, kahit konti lang tayo, pagbibigyan po tayo noon. Glory to God, kaya po ako nakilala ng mga Marcoses dahil po sa kanya. Tita niya po si Imelda Kaya po ako po nakapag-usap po kay Imelda dahil po sa kanya at maganda po yung aming relasyon ngayon ni Pastor Ed. We text in the cellphone, nag-uusap po kami, maganda po yung relasyon namin. At ako nakikinig kasi alam naman ninyo, very viral yung mga lumalabas sa kanya. Makikita niyo po yung dimension ng tunay na kabanalan, kapatid Dati po, ang pananaw ko sa kabanalan ko, dapat huwag kang titikim ng beer.
Mga kapatid naman, pambihira naman. Party, ano ho, binigyan ka ng isang beer, uminom ka. Impyerno ka na ho ba nun? No, tinubos tayo ni Kristo, kapatid. Basta ang stand ko dyan, wag hong isang case. Can we say amen? Nabigyan ka ng isang bote. Kasi baka sabihin ng mga iba dito, ay pine-permit na ni pastor. Hindi ho, sa pagkakataong nabigyan lang kayo, kailangan nyo, nasa party po kayo. Hindi naman ho, kapatid, na may mga nakikita po kasi ako, umattend ng simbahang katoliko. Hindi talaga tumatayo. Dahil sumasamba sa mga Diyos-Diyos. Huwag ganon, kapatid. That is being self-righteous. Pag naimbitahan ho kayo, may binyag, punta kayo sa mga simbahang katoliko. Nakatayo lang ho kayo, nagpe-pray sila. Kayo nagpe-pray. Amen po ba yun? Minsan kasi we tend to be very judgmental eh. No? Na, sabi ko nga ho sa inyo, hinusgahan nyo ho yung mga taong nasa Quiapo, ay mga ano yan, idolaters yan. Basta po, yung Colossians chapter 3 verse 5, nagagampanan mo yon, pwede kang manghusga nun. Put to death whatever belongs to your earthly desire. Sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is a form of idolatry. Sisi tayo ng sisi sa mga ganong tao na sumasamba sa mga inukit ng kamay po ng tao, mga gawa po sa Diyos-Diyosan, pero meron tayong spiritual idolatry. Ano ho yun? Sexual immorality, yung impure thoughts, no? Immorality, impure thoughts, lust, evil desire, greed. Pag inusgahan nyo po sila, dapat wala ka pong spiritual idolatry sa puso nyo po. At ngayong umaga po, bubuksanan ko po itong napakaganda po na bersikulo at pag-aralan po natin ano yung tunay na kahulugan ng kabanalan ng puso ng isang tao. Sabi po ng aklat po ng Awit 51, 10 hanggang 15. Mababago ho yung pananaw ninyo kung ano po ang tunay na kabanalan ng puso ng tao. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sabi po ng Awit 51, 10 hanggang 15, isang pusong tapat sa akin ay iyong likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mong alisin. Ang iyong banal na espiritu ay paghariin. Ang galak na nadulot ng iyong pagliligtas ay ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo na lumapit ang makasalanan, at ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Nung ito po ay ipinananalangin at inaawit ni Haring David, ito po yung pagkakataon na nabulgar po ni Lord yung kanya pong hindi magandang relasyon kay Bathsheba. Kung gusto niyo pong mabasa po, para po mas malawak yung ating karunungan, pag binasa niyo po yung ikalawang Samuel, makikita niyo po doon yon. In the book of 1 Samuel, doon po sa chapter 15, chapter 11 and chapter 12, mababasa niyo at makikita niyo po. Isa po sa mga insights doon para maunawaan po natin at makita po natin, sa ikalawang Samuel 11, sabi po dito, nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Ayan. Something that you have to learn. Pag leader ka po, you should be in the front line. Wag ho tayong hayaan natin, nagpapahinga lang tayo sa bahay kasi an idle hand po is the devil's workshop. Marami pong ipapasok na tukso ang kalaban kung hindi tayo gumagawa. Kaya nga ho siya, bilang hari, dapat frontliner, pero nagpaiwan sa bahay. Nagpahinga po dun sa beranda niya. Anong nangyari? Sabi ng verse 2, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. At mula roon ay may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Pag naliligo ho ba, may damit o wala? Wala. Kaya Brother Bong, ingat tayo sa pag-akyat ng bubong. Lalong-lalo na mga kapatid, pag may naliligo, baba na kagad tayo. Dito nagsimula po, last of the eyes. Ang sabi po dito, mula roon ay may natanaw siyang isang babaeng naliligo, napakaganda ng babae, at ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, na anak ni Eliam, at
Tingnan nyo yung foreknowledge niya, no? Sinabi sa kanya, asawa ni Urias, isa sa mga general mo. May asawa na yan, taken. Sino ho dito mahilig pa na kumuha pa rin ng taken? Yan, maaaring magalit ang Diyos sa atin. Sinabi na ho doon, asawa yan ni Urias, general mo, isang Hiteo, ipinakukuha niya o pinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Anong ginawa niya? Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Nung time kasi na yon, pag ang hari na nagpatawag sa iyo, kahit may asawa ka, talagang it's a privilege po na ikaw po ay talaga kahit na po sipingan ka ng hari, ipagpapalit mo talaga yung asawa mo. Hari po yan eh. Pero alam naman ni Haring David, hindi ho tama yung ginawa niya. At kung babasahin niyo pa ho ito, nandun na yung conspiracy eh. Sabi niya po kay Joab, yung kanya pong commander ng kanyang sandatahang lakas, pauwiin mo sa bahay nila yan kasi pagod na pagod para sipingan niya. May ano na ho, no? May conspiracy ho. Kasi pag umuwi po ito pong si Urias at kanya pong sinipingan, yung kanyang asawa, malalaman pa ba kung kanino ho nang galing? Hindi na. Pangalawa, talagang hindi ayaw ni Lord ng kasamaan eh. Kaya sabi ni Urias, ay hindi po ako pwedeng umuwi. Kasi yung tolda ho ng tipanan, naroroon po, baka ho maatake ng kalaban. Hindi ko pwedeng iwanan yung trabaho ko po, mahal na hari. Tarantang-taranta na yung mahal na hari kasi hindi ho pwedeng maitago na eh. Sabi niya, then samahan mo na lang ako, mag-inuman na lang tayo. Ayan. At dun sa inuman na yan, sana, pumayag ka na. Hindi pa rin pumayag talaga. Ano pong ginawa po ni Urias, mga kapatid? Nanatili po siyang tapat sa kanya pong katungkulan, kaya nakaisip si Haring David. Tinawag niya ho si Joab. Alam niyo, yung mga Amonita, malalakas sa unahan. Kaya ang gawin mo, ilagay mo siya sa unahan para yung unang palaso, tatamaan yung puso niya. Hindi lang po adultery yung ginawa niya, pagpatay na rin eh. Murder. Ano nangyari? Namatay po si Urias. Wala na nakakaalam po nung dinadalang tao. Amen po ba? Wala na nakakaalam. Pero maaari po bang hindi alam ng Diyos? Walang bagay na hindi mo pwedeng ilihim, walang bagay na itatago na hindi mo pwedeng maibulgar, ang sabi po ng Bible. Lumipat tayo sa kabilang chapter, dito po sa chapter 12. Ayan. Nagpadala ho ng propeta, ito pong si Yahweh, dito po kay Haring David. Ang pangalan niya po ay si Propeta Nathan. Nagkwento ho. Ang sabi po dito sa kwento, napakaganda no ho. Dito po sa 2 Samuel chapter 12, sinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan, at pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki. Mayaman ang isa at ang isa naman ay dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Samantalang ang dukha ay may iisa lamang munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito at pinapalaking kasama ng kanyang mga anak at kinakalong niya ito na parang anak na babae. Sinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may isang manlalakbay na naging panauhin ang mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. What was David's reaction? Tignan niyo yung verse 5. Napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong yan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Look at self-righteousness, kapatid. Dapat papatay yung mayaman na lalaki na yan. Biro mo, ang dami niyang kawan. Kukunin niya pa yung kaisa-isang babae na tupa nung mahirap. Patayin dapat yan. That is our attitude of our heart. Naku, nakakahiya yung pastor, may kabit yan. Naku kapatid, the more that you should be considerate, kasi tayo po spiritually, we commit adultery. Mamamatay tao tayo spiritually. Magalit ka lang sabi ng Bible eh. Ano pong sabi ni Propeta Nathan dito po sa verse 5? Napasigaw sa galit si David, Pero ang sabi po sa verse 7, sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon.
Hallelujah. Mga kapatid, nabuo po itong aral na ito at yung pagsayaw ni David, yung pag-iyak niya sa Panginoong Diyos, dahil sa mga kasalanan po na ito, na sinasaad po ng ikalawang Samuel, doon po sa verse 11, at sa chapter 11 po, at saka sa chapter 12. Kaya po ang sabi ni David, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Yun yung inaawit po natin. Ito po yung kinuha po sa Psalms chapter 51, verse 10 to 15. Ano yung kabanalang makikita natin ngayon? Tingnan nyo ho, number 1, mga kapatid, ano ho? Ang tunay ho na banal na puso, nagpapaubaya po sa Diyos na maglikha ng panibagong puso. Alam nyo po, mga kapatid, ano ho? Doon po sa aklat ng Jeremias, naku, pagka binasa ninyo yung Jeremiah, you will understand bakit kinakailangan nating magpakumbaba sa Diyos. Sabi ng Jeremias 17:9, sino po ang makakaunawa sa puso ng tao? Ang puso ng tao ay mandaraya at walang katulad. Wala na itong lunas sa kanyang kabulukan. Sino makakaunawa ng puso ng tao? Ito ay bulok at wala na po itong lunas. Kaya kahit na sabihin nyo pong kayo si Haring David, kayo po si Pedro, kayo po si Pablo, isang puso lang po, mga kapatid, ang tunay na banal. Yan po yung puso ni Jesus. Can we all say amen? Kaya po dito, ang daming verses sa Bible, mga kapatid. Naku, pagka tinignan nyo po yung mga iba-ibang bersikulo po sa Biblia, mga kapatid, pag tinignan nyo po halimbawa yung unang Samuel 13:14, sabi po ng 1 Samuel chapter 13 verse 14, "Aalisin ko ang kapangyarihan sa iyo, Haring Saul, because I have seen someone who is after God's own heart." 1 Samuel chapter 13 verse 14. Bakit po sinabi ng aklat ng gawa, doon po sa 13:22 ng aklat ng gawa, "And I will remove you from your kingdom," ang sabi po doon ni Yahweh kay Saul, "because I have found someone who is after God's own heart." Dalawang beses po binanggit sa Bible that David is the king who is after God's own heart. Pag tinignan niyo yung buhay ni David, yan ba ho ba yung God's after own heart? Ayan na ho, pumapasok na yung kawalan mo ng kabanalan sa puso. Si Lord na nga nagsabi He is the king that is after God's own heart. Mahal na mahal ng Diyos si Haring David, gayon din naman po, mahal na mahal tayong mga Kristiyanong natatapilok, nadudulas, nagkakasala, at patuloy po na nagkakaroon ng kamalian sa buhay. Kaya ho dapat, mga kapatid, ang sabi nga ng awit 51:10-11, "Isang pusong tapat sa akin ay likhain." Umiiyak si David nito, hindi ho siya nagmamalaki. "Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, wag mo ang alisin, ang iyong banal na espiritu'y paghariin. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation." Can we say amen? Kaya ho dito sa mga talata ng Biblia na ito, nakita nyo yung Haring David na self-righteous, Ay, hindi po pwede yan. Kailangang ipapatay ang lalaki na yan. Ayun po yung puso na nagbabanal-banalan. Pero nung dinurog ng Diyos yung kanyang puso, ito na yung lumabas, yung tunay po na banal na puso ni Haring David. Ano po yun? Kailangan ng pusong tunay na nagbabanal po, nagpapaubaya sa Diyos na maglikha ng panibagong puso sa Kanya. Because without God, sabi po ni Jeremias 17:9, ang puso ng tao'y marumi, likas pong makasalanan, wala nang remedyo. Not unless God will forgive us. Can we all say amen? Nakikita nyo ho, Now, nasaan ho kayo? Yung lumang Haring David, dapat ipapatayan. Dapat patayuin yan dito, pastor. Kasi kung nag-commit yan ng adultery, dapat may public confession yan. Dapat, pastor, wag nyo na hong papasukin. Dapat itiwalag natin yan. Dapat yung mga makasalanan hanggang dun lang sila sa labas. Baka hindi ho banal yung puso natin. But if we pray together, "Create in me a clean heart, O God." Naalala niyo po yung pong maniningil ng buwis? Yun ang banal na puso. "O Ama, patawarin niyo po ako sapagkat ako po ay magnanakaw, ako po ay makasalanan, ako po ay mangangalunya. Sa habag mo, Panginoong Diyos, linisin mo ang aking buhay." O baka tayo po ay yung pong Pariseyo. "Nagpapasalamat ako, Ama, dahil unang-una, palagi ako nagbibigay. 2 beses po dito po sa tithes and offering. Ang lahat ng mga anak ko po kasal, wala hong disgrasyada, Panginoong Diyos. Ang aking pong buhay maayos ho. Empleyado po ako, hindi ako umiinom. Binigyan ako ng isang beer, tinanggihan ko.
Pero judgmental yung puso, ano? Ang daming hinusgahan sa church. Pag binuksan ni Lord, sino po ang tunay na banal na puso? Isang pusong tapat sa akin ay likhain mo, O Yahweh. Bigyan mo, O Diyos, ako ng panibagong damdamin. This is a holy heart. Someone who is broken, repentant, and continuously asking God's grace. Kasi sabi nga ni Jeremias, ang puso natin bulok, wala nang remedyo. Tama ho yung doktrina. Minsan may nagsabi sa akin, may nakakarinig ko sa atin. Pastor, Calvinism kayo. No? Sabi po sa akin. Alam niyo po si John Calvin, nakaunawa kasi ng Bible. Hindi po ako tumitingin mo kung Calvinism ka o Lutheranism ka. Basta yung tinuturo mo, biblical. Ako po naniniwala po ako sa aral na pinipili ng Diyos yung kanyang gustong papasukin sa langit. Ayun po yung doctrine of election. Naniniwala po ako na wala tayong magagawang mabuti. Can we all say amen? Pwede na ho kayong umalis po sa church na ito pag sinabi niyo po na, Pastor, kaya ko pong maligtas yung sarili ko, gagawa ko ng mabuti. Hindi eh. Walang remedyo yung bulok nating puso except patawarin tayo ng Diyos. Hindi ho Calvinism yon. Yun po ay Bible. Yun po ay aral ng Biblia. Kaya makikita nyo po, no, bumababa ngayon yung tunay na kahulugan po. Kasi bakit sasabihin ng Diyos that this man is after God's own heart? Tanungin ko kayo, ligtas ba si Haring David? Can we say amen? Ligtas. Pero mabigat ba yung mga kasalanan niya? Mabigat ho ba yun? Nangalo niya, nagplanong magpatay, nagsinungaling. Pero alam niyo mga kapatid, ito para hindi po natin tularan din si Haring David. Doon po sa 2 Samuel chapter 13 o chapter 12 po sa baba, may consequence. Yung kanilang anak ho ni Bathsheba, talaga pong pinatay ni Yahweh. Meron mo, magkakaroon ka man ng kauna-una ang anak mo sana, ano ho? Mahal na mahal niya rin ho kasi si Bathsheba eh. Pero pinatay ng Diyos. Nung una, binabargain niya. Nagubad si Haring David. Talagang sabi niya, Lord, mag-aayuno ko. Patawarin mo ako, Ama. Huwag niyo pong patayin yung anak ko na may sakit. Eh, nung pinatay na ni Yahweh ng ganon, nagdamit na siya, kumain na siya, naging masaya na siya. Sabi po nung kanyang mga advisors, bakit po nung patay na, tsaka po kayo naging magalakin? Eh, wala na eh. Tapos na yung kalooban ni Yahweh, hindi na natin maibabalik yung buhay ng anak ko. Move on na tayo. Can we say amen? Pagkatapos ng pagsubok po, mga kapatid, naghiwalay kayo, o kaya po may mabigat po na karamdaman, pagkatapos po dumating lahat yan, move on na tayo and we proceed with worshiping the Lord. Yun po yung banal na puso. Matuto tayo kay Haring David. Ikalawa kapatid, tignan nyo ho, no? Sinabi dito, kailangan ho, we should be happy with God's salvation eh. Ang sabi po dito sa awit 51:12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. May I ask you, nawawala ho ba yung salvation? Nawawala ho bang kaligtasan? Ito, mahalagang doktrina to ha. Nawawala ho ba? Ano pong sinasabi dito? Restore unto me the joy of my salvation. Pwede ho bang mawala yung kagalakan? Ako naranasan ko na ho yan eh. Pag tumaliwas ka kay Kristo at Kristiyano ka, palagi hong mabigat ang pakiramdam po ninyo. Tingnan nyo ang gagawin ng dyablo ho. Pag nagkaroon kayo ng mabigat na kasalanan, kahit na araw-araw kayong nananalangin, minsan ho ang bigat ng dila niyo mag-pray pag may mabigat na kasalanan. You know why? Because you are losing the joy of salvation, but not your salvation. Hindi nawawala yung kaligtasan, ganun kabuti ang Diyos eh. Pero minsan malulungkot ka. Alam niyo po, kaligayahan ko bago ako matulog, gaya ng sinabi ko po sa inyo, pinasasalamatan ko lahat. Lalo na kung minsan punong-puno na ng problema isipan ko, lahat ng binigay sa akin ng Diyos sa isang buong linggo, pinasasalamatan ko. Yung ininom ko na tubig, yung banana cue na kinain, yung karyoka, lahat hanggang makatulog po ako. At pahihimbingin ako ng Lord po, doon po sa kanyang sinapupunan. Pagising ko, sarap ng pakiramdam ko po. Bakit ko po nagagawa yun mga kapatid? Because I have the joy of my salvation. Tsaka mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo, pag nakagawa po kayo ng mabigat na kasalanan, the more that you should attend the prayer meeting, the more that you should attend the Sunday service, the more that you should attend the Bible studies. Kumbaga wag na tayong mahiya sa Diyos kasi bulok nga yung puso natin. Bakit pa tayo magsasabi, Lord, nagkamali ako. Kahiya-hiya na po akong umakyat. The more na umakyat ka rito, bakit to? Lilinisin ka ng dugo ni Yahweh. Amen po ba? Create unto me a clean heart, O Lord.
Mga kapatid, yung tutuusin lang, ito hindi ho self-righteousness. Hindi ko naman ho nagawa yung nagawa ni Haring David. Ang bigat ho niyan talaga. Halimbawa ho, nagkabit na nga ho ako, tapos nagbunga ho yung anak namin. Pagpaplanuhan ko pang ipapatay, ang bibigat talaga ng kasalanan yan, kapatid. Hindi lang ho yun, tinatanong ho siya ni Propeta Nathan Alam niyo po kung talagang may conviction nung una si Haring David, kinukwento pa lang sa kanya yon. Patawarin niyo po ako po yung sinasabi ninyo na kwento na yan. Kinuha ko pa yung babae na pagmamay-ari ni Urias. Wala pa rin nandun din yung pagsisinungaling Not unless nirebuke siya bigla ni Propeta Nathan. Ikaw yun, ang sabi po ng propeta. It's an eye-opener. Ang tanong ko po sa inyo, nung inaawit ba ni David ito, create in me a clean heart, O Lord, pinatawad ho ba siya ng Diyos? Hindi ho isusulat in the New Testament, dun sa Gawa 13:22, that he is a man after God's own heart, kung hindi siya pinatawad ng Diyos. Kaya lang yung consequence po, hindi mawawala ang mamamatay sa kaharian mo at mamamatay ang iyong kauna-unahang anak. Nasuffer na niya Yun nga lang huwag tayo maglalaro sa kasalanan. Mga kapatid, patatawarin po kayo, but we cannot mock God. Aanihin natin kung ano po yung tinanim natin. Halimbawa kasi gawin nyo ito na, si Haring David pala napatawad. Pwede na rin ako magkalo niya. Tapos yung kinalo niya ako, nabuntis ko pastor, patayin ko na rin yung yung asawang lalaki, ipapatay ko. Mabigat ang hatol ng Diyos sa kasalanan mo. Pero alam nyo po, katulad ho ng nangyari kay Haring David ni-restore ng Lord yung kanyang puso Kasi he is a man after God's own heart. Kaya po ang sabi po ng banal na kasulatan, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po ay gawin mong tapat. Salvation cannot be removed. The only thing that is taken from us when we sin against God is no other than the joy of salvation. Pangatlo, mga kapatid, tingnan niyo ho yung nangyari kay Haring David. Yung pagkilala niya sa pag-asa ng makasalanan, kasi ho tayo marami fault finder Sinabi ba ni Propeta Nathan sa kanya na ikaw, makasalanan ka, wala ka ng pag-asa? He was given an advice, basahin niyo po, na kailangan maghingi ka ng tawad sa Diyos at patuloy magsisi ka, tumalikod ka sa lahat ng iyong kasalanan. Patatawarin ka ni Yahweh. Ang sabi po dito ng awit 51:13, kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Bakit ituturo niya? Because he has been there in their own shoes. Nadaanan ninyo yung dinadaanan ngayon ng mga nangangalo niya ngayon. Nadaanan ninyo yung mga buhay na mga nagnanakaw ngayon dahil dating magnanakaw tayo. Nadaanan po natin yung buhay na chismoso dahil hanggang ngayon, Pastor, chismoso ako. Amen po ba yun? Kaya naman pag nakakakita kayo ng mga taong nangangalo niya, Lord, I will not condemn them, ilalapit ko sila sa inyo. I will share the gospel so that their heart, katulad nung ginawa mo po sa akin, create in me a clean heart, O God. I also pray for these people that you create a clean heart for them, Panginoon. Kaya nga po sabi ni Haring David, hindi naman po siya nagsabi na, kaya Panginoong Diyos, pupuksain ko ang lahat ng mga makasalanan. Napakaganda ng pahayag dito, kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang mga makasalanan. Nung pinatawad siya, he realized everything. Mga kapatid, sabi nga ni Pablo, wag nating titignan ng sarili natin na tayo nakatayo at matatag. Baka bukas makalawa, tayo po ay mabuwal. Alam niyo po, lalo na sa mga kalalakihan, hindi ko tinotolerate, lalong-lalo na. Nagre-remain ang stand natin. We have to be very faithful to our wives. Pero maraming pastor po nagko-commit ng ganyan. Let us not be judgmental of them. Kasi lalaki po tayo, may mga urge yan talaga Tingnan niyo po kung bakit napatawad ng Diyos yung pangangalo niya ni David. Hindi ko sinasabi po na gusto ng Diyos yun, ayaw ng Diyos yun Nang aagaw ka ng asawa ng iba. Pero alam ng Diyos yung kahinaan ng tao. Isa yan po sa mga kasalanan, pwede pong mapatawad talaga ng Diyos dahil mahina ang lalaki sa ganyan, kapatid. But again, do not make this as a pretext. May consequence. Baka sabihin nyo, kayang-kaya palang patawarin. Gumagaan yung turo ni pastor. There is a consequence. Baka mamatay po yung anak ninyo. Baka bumukas po yung pag-iingat ng Diyos sa bahay po ninyo. Baka ho kayo ang mamatay habang ginagawa nyo po yan. Can we say amen? May warning ang Diyos dyan. Pero kapatid, yan yung mga kasalanan alam na alam ng Diyos, pwedeng kahulugan ng tao, lalo na ng mga pastors di ba may isang church akong alam po sa Marbal po, wag magagalit yung mga ibang pastor, sinare lang din po ng isang pastor. Yung pastor po nila, nahulog dun sa kanila pong isang membro sa church.
may nakadiscovery po dahil naiwan yung cellphone eh. Kaya yung mga cellphone na ganyan ho, nandyan usually yung mga sikreto eh. Nakita nung isang elder, pinatawag kagad yung pastor, tinitiwalag ka na namin, kinakat namin lahat ng supply mo dahil nagkasala ka. Inamin naman ho talaga, nagkaroon kami talaga ng relasyon. Sana mapatawad niyo po ako dahil ako po'y taong nagkamali rin, kahit pastor ho, may kahinaan po ako. Hindi, pastor, huwag ka nang makatungtong sa loob ng church. Lahat ho ng mga pang-enrollment ng anak niya, yung pangungupahan ho, kinat ho ng mga elders ng church. Baka ho, si pastor nakahingi na ng tawad, pinatawad ng Diyos, pero yung mga naghihiganti ng mga elders po, kayo na yung tinatawag na self-righteous ngayon at mga pariseyo. Kaya titignan ho natin, maski ang pastor ho, may rehabilitation ho yan. Ha? Pwede hong ma-rehabilitate pa yung pastor na nagkamali. Meron nga ho tayong Barnabas Ministry po eh. Yung Barnabas Ministry po na yan, nangangalaga po yan sa mga pastor po na abandoned, yung mga pastor po na umalis na ho kasi feeling nila hindi sila na-appreciate sa church, yung mga pastor po na nagkaroon ng mga kasalanang sexual po. May mga kumakalinga pong ministers dyan, ang tawag po dyan, the Barnabas International Ministry po, para ma-restore ang pastor. Kasi mga kapatid, ang pastor ho, Haring David nga ho, nahulog eh. Kaya napakaganda nung payo ni Haring David, kung patatawarin mo ako, Ama, kung gayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang mga kasalanan. Sino pa yung mga nangangalo niya rito? Kung paano kung pinatawad ng Diyos, I will share to you the goodness of God, may pag-asa ka pa na pwede kang patawarin ng Diyos. Can we all say amen? Hallelujah. Kakakausap ko kay Pastor Ed nito. Ito yung mga aral po. Kasi it's not only doctrinal. Maganda ho yung doctrine, galing kay Bishop Celso. Pero mga kapatid, titignan nyo po yung nature din ng tao at yung habag ng Diyos. Kasi we are under God's mercy ngayon eh. Wala tayo sa batas ng Diyos. Kung batas ang pairali ng Diyos, lahat tayo naririto ngayon, impyerno tayo. We are under God's mercy and under God's good grace ngayon. Ikaapat, ano pa po yung pinapakita rito? Yung pagpapahayag ng kaligtasan ng Diyos. Pinalapit mo na yung mga makasalanan po. But you have to tell of the goodness of the Lord, kung kailan ka niligtas ng Panginoon. Kasama po yan sa kabanalan ng puso natin. Sabi po ng awit 51:14, ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tingnan niyo po, that's part of a holy heart. Baka po naniniglect na ninyo yung atin pong Great Commission. Kaya po, para maging banal ang puso natin, kinakailangan inihahayag natin yung pagliligtas ni Yahweh sa atin. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them everything which I have commanded you to do. And lo, ang sabi ng Panginoong Diyos, I will be with you. Ako'y kakasamahin ko kayo hanggang sa katapusan ng sandaigdigang ito. Ay, nahihiya ako, pastor eh. Di bali, bahala na lang siya kung mamatay siya. Kaawaan ka nawa ng Diyos. Have you prayed that po na, Lord, gusto ko pong maligtas yung office mate mo, pero you did not even approach yung office mate po natin? Hindi nagiging banal yung puso mo niyan, kapatid. Si Haring David mismo po, yung pag-iingat mo sa akin, Panginoon, tagapagligtas ko, ihahayag ko rin. Ihahayag ko rin yung pagliligtas mo sa akin. Pastor, hindi ako magaling magsalita eh. Show it with your works. Alam niyo po, pwedeng magsimula po yung conversation sa mga simpleng pabigay-bigay. May office mate po kayo, nakapagluto po kayo ng bilo-bilo na sobra, binigyan niyo po. Mag-thank you po. Pag thank you po, open up a conversation. O kaya naman po yung kapitbahay ninyo, uso pa ho ba ngayon yung nagbibigay ng ulam-ulam sa kapitbahay? Parang nawala na yun, Yun yung tradition po nung mga bata kami. Pagka may handaan, doon po kasi sa lugar namin ngayon sa Quezon City, mga kakamag-anak yun, talaga nag-share. Kasi compound siya eh. Pagka may birthday celebration, mamaya, yung kinakain nila, kinakain na rin namin. Pagka kami may handa po, mamaya, yung kinakain namin, kinakain na rin nila. Pero kung hindi magkakamag-anak, do we still follow po that very good Filipino culture po? Sana panggalingan po sa Peace of Harvest na, uy, may nailuto ako na masarap, bigyan ko yung kapitbahay ko. Siyempre magpapasalamat. You can open up a conversation. O kahit hindi ho kayo magsalita, sabi ng unang Pedro 3:1-3, sapat na ang mga mabubuting gawa ninyo upang sila ay maligtas. Nakita, nagbibigay, Sinundan kayo. Saan kayo nag-church yun? Kasi sa amin dun sa Quiapo, hindi ganyan eh.
Nung ako'y deboto sa Quiapo dati, nakita naming bukas yung handaan, biglang pinasok namin, ninakawan namin. Nakabalita ho ko ng ganun, mga kapatid. Ano? Sabi ko ang ganun, sana pag deboto po tayo, binago ni Lord yung heart natin. Yung mga deboto hong dumaan dun sa bahay, nakakita nung may binyagan, ay naku ho, nagtalunan lahat, kinuha yung pagkain. Sigaw ng sigaw ho yung nanay, wag niyo ubusin yung pagkain. Pero nakasuot ho lahat ng Viva Santo Niño ho lahat. Na sana po tayo bilang mga Kristiyano po, can we open a conversation? Pwede ba nating sabi ni Haring David, at ihahayag ko yung kabutihan mo, naku, pinatawad ako ni Lord. Muntik na akong maimpyerno dahil nangalo niya ako, pumatay ako, nagsinungaling ako, pero pinatawad ako ng Diyos. Kaya dahil sa pagpapatawad ng Diyos, ipapamahagi ko rin kung paano ako iniligtas ng ating Panginoon. Can we all say amen? Yan po nakakalimutan na ng Feast of Harvest. Tatandaan niyo po, ano po ang ating battle cry? Harvesting souls for the greater glory of the Lord Jesus Christ. Yan yung nakalagay kaya po tayo Feast of Harvest. Ikalima, sabi ng Bible, yung huli po, napakaganda nung sinabi ni David, tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin kita ngayon sa gitna ng madla. You are not only going to share the word kung paano ka niligtas ng Diyos, ngayon ho, makikita nila, this is a true worshiper of God. Bakit ho true worshiper of God? Naku, sinusunod niya yung sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 17. Anong sabi ng Colossians chapter 3 verse 17? Ano man ang iyong sasabihin, ano man ang iyong gagawin, gawin mo upang parangalan ang Diyos. Praise God. Nilalakaran niya rin yung sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 10:31. Anong sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31? Kakain na lamang kayo, iinom na lamang kayo, parangalan ninyo ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kikita niya, kakain na lang ng gano'n, no? Yung kasamahan niya, talagang kumain na. Kakain na lang dun sa kantin, nakita nung office mate niya, nag-pray, hindi nahihiya. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagkain na ito, dahil kung hindi niyo po kami biniyayaan, hindi po kami makakatanggap nito. Sa banal po na pangalan ni Jesus, Amen. Plus point so yun, pag nakita ng mga ka-office mate. Yung mga iba ho, banal-banalan naman yan. Pero mga kapatid, walang masama po sa pagpapahayag ninyo at pagpupuri sa Diyos. Kakain na lang kayo, nananalangin pa kayo, nakita kayo. O kaya naman mga kapatid, may office mate kayo, sumakay po kayo sa UB Express, at magkano lang naman about 35, is an opportunity po na mag-shine. Makita ho na ang Diyos ay pwede mong purihin sa kalagitnaan po ng mga tao. O kapatid, sagot na kita, mag-open ako, naku, wag na, hindi, sige ako na. And then that is a good opportunity. Bait-bait talaga nitong ka-office mate ko na ito. Saan kaya ito nag-church? Sa Feast of Harvest pala. Bakit ho nanggaganap yon? Kasi pinupuri mo pa rin si Yahweh kahit ikaw ay nakasakay sa jeep. Can we say amen? Uuwi ka na lang ho mga kapatid. Naku, nakita nung mga anak mo. Talagang, mga anak, maglapitan kayo. Pasalamatan natin ng Diyos kasi humingi tayo ng proteksyon kanina. Ngayon naman kinalimutan natin magpasalamat. Nakauwi kayo ng ligtas. Magkapit kamay tayo, mga Panginoong Diyos, maraming salamat. Lahat ng dalagang anak ko po, nakauwi po ng ligtas, mapayapa, walang anumang nangyari. Answered prayer. In Jesus' name. Yung mga anak nyo, magtataka. Grabe naman talaga sipag ni Papa. Humingi lang ng kanina, ng prayer na protektahan kami. Nagpapasalamat pa. Naalala niyo yung mga ketungin, yung 10 ketungin. Nung pinagaling ni Jesus yung 10 ketungin, yung 10 umuwi na. Pero may kaisa-isahan pong lumapit at nagpasalamat. Sana ganun ho tayo na sa kalagitnaan ho ng atin pong mga dinaranas, ang sabi po, pinupuri pa rin natin ang Ama sa gitna po ng mga madla. Bilang pangwakas, kapatid, sabi po ng Ezekiel, darating ho talaga at ito na nga yung panahon. Babaguhin ng Diyos yung puso natin. It is not a self-righteous heart. Hindi po yung puso na ang galing-galing mo sa doktrina ng Biblia pero mapanghusga. Ang sabi po ni Ezekiel 36:26 hanggang 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin at bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ano po yung utos ngayon? It is by grace that you have been saved through faith. It is not on your own, it is a gift of God that no one should boast. Mga kapatid, tumayo po tayo, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama.
Praise God. Hallelujah. 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 Ama naming makapangyarihan, patuloy na ipinapasailalim namin ang aming mga pusong makasalanan. Thank you so much po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga aral na pinapakita ninyo, na bilang isang Kristiyano, ang puso po ng isang mananampalataya is to restore. Idala sa inyo ang mga makasalanan. Patuloy na magpaubaya po para baguhin ninyo ang aming makasalanan at walang lunas ng mga puso, Panginoong Ama, at patuloy po na purihin ka sa kalagitnaan po ng madla at ng mga hindi mananampalataya. Oh Lord, like what King David said, pinakita mo sa kanya kung paano po siya nahulog sa kasalanan po ng pangangalo niya, ng pagpatay, ng pagsisinungaling, mga kasalanan po na ginagawa rin po at nagagawa po ng bawat isa sa amin ngayon. Create in us a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within us. Take not away your Holy Spirit, Panginoon, and also do not take away the joy of your salvation in our heart. Restore unto me the heart of your salvation, Panginoon, at patuloy, Panginoong Ama, bigyan niyo po kami ng isang puso na banal, puso na handa pong magpakumbaba sa inyo pong mga banal na salita. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoong Ama, sa patuloy po na pagbabago, sinimulan namin ngayon sa kabanalan ng puso. Ikaw, Lord, ang maggabay po sa mga susunod na aral, ang kabanalan naman ng mata, ang kabanalan ng kamay, ang kabanalan po ng aming pong mga nilalakaran, ang kabanalan po ng aming mga tenga. Thank you so much for changing this sinful heart, Panginoon, this deceitful heart. Above all else, guard our heart, for it is the wellspring of our life. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga pinarating mo sa aming mga pag-aaral, Panginoon. Salamat po, nawa po ang mga aral na to, Lord, magsilbi naming gabay sa paglakad namin dito sa mundo, Panginoon, upang ang buhay Kristiyano namin, Lord, ay maging matagumpay. Ngayon po ay dumako po tayo sa pagbibigay sa Lord. Ang Lord po hindi nangangailangan ng kahit ano. Siya po ang mailalang ng lahat ng ito. Tinetest lang po ng Lord kung ano ang ating puso. Gusto niyang makita kung gaano tayo katapat sa Kanya. Kaya sinabi nga niya, the Lord loves a cheerful giver. Sa ating pagbibigay, magkaroon po tayo ng joy. Alam natin na ang lahat ng ibinibigay natin na to, ibabalik din ng Lord siksikliglig umaapaw. At lagi po nating tatandaan, the more you give, the more you will receive. At kung ano ang itinanim, siya nating aanihin. Ang panukat na ginagamit natin ay siya rin panukat na gagamitin sa atin ng Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos amang nasa langit, maraming salamat po sa lahat ng mga katuruan, Lord, na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Nawa po, Lord, ang puso namin, Lord, maging masayahin, Lord, sa pagbibigay, Panginoon. Nakita mo, Lord, ang ginawa ng babaeng sa Macedonia, Panginoon, na ang dalawang kusing niya, Lord, pinagkatiwala pa rin niya sa iyo, Panginoon. Bagamat alam niya na pag ibinigay niya to, Lord, ay wala na siyang matitira pa sa kanya. Subalit, Lord, napakalaki ng pananampalataya niya sa iyo, Lord. Alam niya, Lord, ang salita mo na hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan. Nawa po, Lord, ganun din po, Lord, ang maging pagtingin namin, Lord, sa pagbibigay. Na kung ano man po ang meron kami, maibigay namin, Lord, at bahala na ka po sa aming araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
with an outstretched arms. I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon po ay dadako tayo sa mga magsiselebrate ng kanilang mga birthday. Happy birthday, January 24, Sister Midori Kuroko. January 25, Sister Cora Flores. January 25 uli, Sister Bioli Aconya. Lord. January 26, Pastor Archie Rizos. January 27, Brother Ejit Dumaran. Sa wedding anniversary ay wala ata tayo. Lahat po ng natawag ay maaaring pumunta sa harapan upang ipanalangin tayo ng kongregasyon. At yung mga nasa online, manatiling nakatayo o kayo nakaupo. Thank you, Lord. Praise God. Ipanalangin po natin sila. Happy birthday. Thank you, Lord. We praise you, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatiran na nagdaraos at magdaraos ng kanilang mga kaarawan po, Panginoon. Patuloy po. Salamat po, Panginoon, sa buhay nila. Maraming salamat Salamat po, po sa buhay ni Panginoon, Sister sa Cora. binibigay ninyong Patuloy niyo po kalakasan, bigyan katalinuhan, po ng magandang karunungan sa kalusugan kanila si po, Sister Cora, Panginoon. si Sister Violi. Patuloy Panginoon namin Diyos. silang idinadalangin sa inyo na naway Thank you po, Lord, sa bigyan pa po birthday ninyo ni sila ng patuloy na kalakasan na makapaglingkod sa inyo po, Panginoon. At higit sa lahat po, Panginoon, kayo na po ang kumatagpo sa lahat ng kanilang pangangailangan, financially, materially, higit sa lahat, spiritually po, Panginoon. Tulungan niyo, Panginoon, sila sa lahat ng kanilang adhikain sa buhay. Kayo na po ang patuloy na gumabay sa kanila po, Panginoon. At kailangan nila, Panginoon, ang patuloy na tulong at gabay niyo sa kanila po, Panginoon. Sa inyo lamang sila, Panginoon, umaasa sa kanilang buhay po, Panginoon. Naway patuloy at patuloy niyo silang bigyan ng katagumpayan sa kanilang lahat ng layunin sa buhay na ito po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay nila. Higit sa lahat po, Panginoon, sa aming Pastor Archie Rizos po, Panginoon.
Patuloy niyo siyang bigyan at patuloy niyo siyang katagpuin ang kanyang pangangailangan po, Panginoon, upang sa gayon ay patuloy niya kayong mapaglingkuran na mapatatag ang inyong iglesia dito sa Peace of Harvest Christian Ministry. Maraming salamat po, Panginoon, sa gagawin pa po ninyo Thank sa you, kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray. Thank you. Amen. Happy birthday, Cora. Happy birthday. Thank you. Sa ating mga announcement ay patuloy ang Bible study natin every Wednesday ng gabi. Naway manood po tayo sa ating online. Gayun din ang ating prayer meeting patuloy sa umaga at sa gabi na nasa Facebook ang kanilang oras. At kung may panalangin kayo ay maaaring idulog kay Brother Oo, sige. Greg o kay Sister Amy. Ang susunod na presider ay si Brother Glenn Siason. At ang ating tithes and offering, Sister Amy Melendez. Ang flower bringer ay Siason family. At ngayon ay dadako tayo sa panalangin, huling panalangin na dalating ng ating pastor. At sa iba pang mga announcement kung meron. Praise God. Sige, okay na po, meron po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, ang patnubay po at gabay ng ating Ama. Muli, Panginoong Diyos, ay pinagpapala ko po ang lahat ng mga kapatiran, magmula po, Panginoon, dito po sa loob ng church at lahat po ng mga nakikinig on-site right now. Hindi po maikli ang kamay nyo upang maabot nyo po ang lahat ng mga tagapakinig po at ang lahat po ng patuloy na lumalapit sa inyo, nagsisisi, tumatalikod po sa kanilang mga kasalanan. Salamat ng marami po, Panginoong Diyos, sa isang taon ulit ho na idinagdag nyo po sa buhay ko. Patuloy po, dinggin nyo po ang mga panalangin kanina na ini-offer po nila sa inyo, especially po sa proteksyon, pag-iingat, mahabang buhay, kalusugan, Panginoong Ama, promotion upon promotion, Panginoong Ama. Kaya maraming salamat po kung paano pong binitawan po ni Moses ang lahat po ng mga pagpapalang ito sa lahat ng mga Israelita. Gayon din naman po, Panginoon, binibitawan ko po sa lahat ng mga hinirang mo sa Feast of Harvest Christian Ministry. Panginoon, ang sabi po sa Aklat ng Bilang, sa 6:24 hanggang 27, pagpalain nawa at ingatan tayong lahat ni Yahweh, gabayan nawa at patuloy po tayong kasihan ni Yahweh, pagpalain nawa at bigyan po tayo ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng binitawan ni Haring David, Panginoong Ama, in Psalms chapter 23 verse 6, Lord, binibitawan ko po ang lahat ng mga pagpapalang ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Tanging sa iyo lamang ang kapurihan, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have the reason to celebrate. We have the reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. Glorious with our hearts.
Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. God bless us all. And the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come.